Okay, so good morning. This will be our March 4th daily reading 3177, 3178, and 3179. At sa gusto pong magpa-reading, message po kayo. Magpagusto po kayo kung gusto niyo po magpagamot, magpahula, kung gusto niyo balikan kayo ng mahal ninyo sa buhay, kung gusto niyo rin na madama nila yung sakit na pinadama nila sa inyo, kung gusto niyo rin pong magkaroon ng blessings, 'di ba? Kung gusto niyo gumaan yung pasok ng pera, sabihin niyo lang. Kung gusto niyo naman na matagpuan ninyo yung tao talagang magmamahal sa inyo habang buhay, sabihin niyo lang din. At higit sa lahat, kung gusto niyo maging matino yung anak ninyo or asawa ninyo, sabihin niyo lang din po. Okay? So, kuha muna tayo dito ng tatlo. Una, inner knowing. Pangalawa, be clever. And pangatlo, pathfinder. Okay. So, minsan lang ito nagkakatagpo. At kung napapansin niyo yung kulay nila halos magkapareho. Tatlo sila, halos magkapareho ang kulay. Ibig sabihin, iisa lang po yung tinutumbok na punto ng daily reading natin. Sa loob ninyo, alam ninyo na may mga dahilan kung bakit kayo nabarang, nakulam, nasumpa, nagayuma, bakit kayo minamalas, kung bakit kayo nagkakaganyan. Alam nyo, kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon ay mga resulta ng desisyon natin noon. Hindi natin maiwasan na mali yung pinili natin noon, kaya tayo nahihirapan ngayon. Naging suwail tayong anak noon, kaya tayo nakakarama ngayon. Tapos doon naman sa larangan ng pag-ibig, dito pa lang tayo sa inner knowing nga. May mga tao kasi na natagpuan na nila yung taong talagang magmamahal sa kanila noon. Pero dahil sa taas ng pangarap, sa taas ng ambisyon, ipinagpalit nila ito. At dumating sila sa punto na kahit ilang tao pa ang nasa harap niya, walang katulad yung taong iniwanan niya. At yun yung nagbibigay sa kanya ng marka para makaramdam ng kalungkutan at yung emptiness na alam mo, andyan na sa'yo lahat eh. Minsan nasa harap mo na, marangya na buhay mo, successful ka na, pero bakit hindi ka masaya? So kung gusto mong magkaroon ng magandang buhay, kahit mayaman ka na, kahit successful ka na, iparitual mo ang sarili mo. Dahil may mga panahon na yung mga masasakit na salita na binitawan noon ay parang kutsilyo na nakabaon sa katawan mo, sa kaluluwa mo, hanggang ngayon. Ito yung sinasabi dito sa kalagitnaan, be clever. Alam mo na kailangan mong iparitual, alam mo kailangan mong ipa-cleansing, alam mo na kailangan mong ipatanggal ang kamalasan para pumasok ang pera. Pero dahil sa kulang ka sa tiwala sa sarili mo at sa gagawa, kaya hindi mo ito pinapagawa. Balikan nyo yung sinabi ko sa inner knowing. Kung ano yung mga nangyayari ngayon, yan ay dahil sa maling desisyon mo noon. So kung ang video na ito dumaan sa FYP ninyo, ibig sabihin, maging wise ka. Gawin mo ngayon para mahanap mo itong path na sinasabi dito, pathfinder. Kasi
Hindi naman ako dadaan sa FYP mo kung walang dahilan. Ngayon, kailangan mong ipaayos yung kamalasan, ipatanggal yung lahat ng kamalasan, ipatanggal lahat ng sakit na meron sa puso mo. Kung gusto mong patawarin ka ng tao, iparitwal mo. Kung gusto mong patawarin ka ng anak mo, magulang mo, iparitwal mo. Kung gusto mong gumaan ang takbo ng negosyo, buhay mo, buhay pag-ibig, lahat-lahat, iparitwal mo. Huwag kayong maniwala sa magic spell. Dahil lahat po yan may kapalit. Uulitin ko, lahat ng libre may kapalit. Sa mga taong legit na manggagamot, yung sangkap, may mga sangkap sa panggagamot, isang beses sa isang taon lang pwedeng hanapin. May mga gamot, isang beses, isang buwan, or 6 na buwan lang pwedeng gawin. Kaya hindi mo masasabi na yung serbisyo is pwede sa libre. Una, ito explain ko sa inyo. Halimbawa, may barang ka, may kulam ka. Huwag kang maniniwala kapag may nagsabi na gagamutin ka ng libre. Tatanggalin ang barang mo, tatanggalin ang kulam mo. Dahil, kapag siya nagdasal para sa'yo at libre yan, ibig sabihin, willing siyang mamatay para sa'yo. Dahil ang isang manggagamot, kapag may hawak na lehitimong power at panata, never yan magiging libre. Dahil kapag yan nilibre niya, kung halimbawa yung barang doon is nakikita mamamatay ka in 72 hours, sa tingin mo lahat ng manggagamot isusugal ang buhay nila para mabuhay ka at sila ang mamatay? Di ba hindi? Kaya yung sinasabi ko sa ritual, yung perdon, yung sangkap, yung mga gagamitin, yun lang ang pagkagastusan mo. Dahil yung mga portion sa readings na nakukuha ko, yun po ang binibigay ko sa Piso Caravan ko kada Sabado. Para po yun sa homeless children and senior citizen at yung iba sa stray dogs, sa stray cats, at sa stray animals. So ngayon, balik tayo doon. Merong manggagamot, nagagamutin ka ng libre. Sasabihin, gamutin ko siya ngayon. Pero kapag yung kalaban gumante, wag ako ang patayin mo, siya. Dahil wala siyang binayad sa akin. Ganun ang dating. Ito sinasabi ko sa inyo, totoo ito. Dahil lahat ng lehitimong manggagamot, may sariling sangkap na pinapangalap minsan sa 1 taon, minsan sa 6 na buwan, minsan sa 3 buwan, minsan sa 1 buwan. So, imposible yon maging libre dahil yung sakripisyo ng manggagamot para lumakas ang powers niya, ang energy niya, at ang spiritual na hawak niya, hindi po yun ginagawa ng libre. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap yun, bago mata mo. Dugo at pawis din ang puhunan doon. Hindi ho pera, kundi dugo at pawis na literal. So, bago nyo sasabihin na baka libre ang serbisyo, imposible po yun. Lahat ng libre may kapalit. Alam nyo yan, di ba? Yung kinikidnap na bata, nililibre ng candy. Yung mga tao na nasusumbatan dahil ang hihilig sa libre. So kung ayaw mong balikan ka, huwag kang pumatol sa libre. Proceed tayo sa special episode po natin. Sana nagets niyo yung ibig kong sabihin. Good morning!